tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Praise. Amen. Magandang umaga po. Malakas na palakpak muli sa ating Panginoong Jesus. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nag-iisang Diyos. Amen. Welcome po sa ating first service. Welcome sa mga VIPs. Kaway-kaway ang mga VIPs natin or yung ating mga bagong kapamilya from the outreaches. Mula sa Manila East. Mayroon ba tayo sa Manila East? Na? Yon, praise God. Palakpakan natin si Lord. Mula sa Barrio. Yay. Mula sa Muntindilaw. Mula sa Estrella Salpacan. Okay. Yung iba siguro mamaya pang second service. Mula sa Floodway. Mula sa El Dorado, kaway-kaway. Amen. Mayroon pa ako na-miss mula sa Taga-Kogyo. Pasig! Yan. Meron pa ba? Okay, we still have empty chairs po dito. Paki-occupy muna yung mga empty chairs. Baka kung sino umupo dyan. Dali, occupy the empty chairs. Yung mga nasa likod po, please, move forward. Yan. Occupy muna po natin. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa and also welcome sa ating mga nasa Zoom. Meron ba nasa Zoom? Meron, yan. So welcome po. Yung iba po natin mga kapatid sa ibang bansa, sa New Zealand, no, sa Canada. Welcome po. Sa Korea. Yan, paki-sendan na lang sila ng link. And also sa Japan, yan. Yung mga disciples na nag-abroad, we are still connected to them. Amen. Last week, we have heard about yung sa walking into or marching into a life of victory. Amen. Sino naniniwala that you are victorious? Indeed, we are victorious in Christ. Amen? Because we are positioned in the life of victory through Jesus Christ. And pinosisyon na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus, through Jesus, you are positioned to live a victorious life. Amen? So, hindi po natin kayang maging matagumpay kung wala si Jesus sa buhay natin. Now, it's not being a member of a religious group or being, yung pagiging relihiyoso. It's only through Jesus. Say, through Jesus Christ. Amen? So, gawin nating popular. Not only popular, but make Jesus known. Ipakilala natin si Jesus na siya lang ang tagapagligtas, siya lang ang makakapagligtas ng bawat tao. Hindi relihiyon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi relihiyon. Kaya ang mensahe pong dala natin ay si Jesus. Amen? So I want to share with you today, this morning, how to position yourself to be blessed. Yan. O positioning yourself to be blessed. Kailangan i-position mo yung sarili mo sa buhay na pinagpala. Kasi, di ba, sino gusto mong pinagpala dito? O pagpalain. Now, apart from Jesus, we cannot be blessed. Kasi minsan, ang definition po natin ng blessing ay maraming pera. Yan, o maraming possession. But the Bible did not or does not define blessing as the world defined blessing. Tama? Pero kasama na yon kasi sila Solomon, sila Abraham, sila Job, pinagpala talaga sila materially. No? Pero hindi lang po yun talaga ang complete
definition o essence ng blessing. Amen? Kasi sabi ni Jesus what shall a man's profit if he gained the whole world and lost his own soul? What shall a man's profit? Ano ang, sa Tagalogin mo, Lindsay. Ano ang kapakinabangan, no? Kung makuha mo man ang buong mundo o maging mayaman ka, kung mawawala naman o mapapahamak ang iyong kaluluwa. So, hindi ang pagkakaroon ng maraming pera o pagiging mayaman ang complete definition talaga o the essence of blessing. Unang pagpapala dapat ay ligtas ang ating kaluluwa. Amen. Marami po ang nagpapagal. Marami ang nagpapagod para kumita ng pera. Hindi naman masama masipag. Sinabi ng Bible, maging masipag. Pero pag kinalimutan mo na ang Diyos sa buhay mo, the very purpose of your life, ano ang purpose ng buhay natin? To love God and to love people. Pero, nawawala na po ang purpose ng buhay. Wala na tayong pag-ibig sa tao, wala na tayong pag-ibig sa Diyos. Minsan nag-aaway-away, nagpapatayan dahil sa pera, dahil sa ari-arian. At minsan nakakalimutan na ang Diyos. Hello, puro trabaho na. Puro pera na. Amen. So the very purpose of our lives is to love God, to love people. Okay, nandito po tayo sa church not to condemn anyone. Amen? Nandito po tayo sa church para tayo ay mapalapit sa Diyos. Amen. So let us open our hearts for the message of God. So ito po yung nais iparating ng Diyos sa generation natin, no? Na tayo po ay mahal ng Diyos at mahalin din po natin ang ating Diyos. Sabi, love the Lord, your God, with all your heart, soul, strength, and mind, and love your neighbor as you love yourself. Now, balik po tayo, positioning yourself to be blessed. Di po ba dito sa kalakaran dito sa lupa, nung araw po kasi, madami pa, lalo sa Quezon City, marami pa pong mga bakanteng lupa. Yung lolo ko po, yung tatay ko, no? Galing po yan ng Bulacan, taga-Paumbong po kasi ang tatay ko. Tapos nag-migrate po sila dito sa Quezon City. At yung lolo ko po, in fact, isa sila sa naging mayaman doon mayaman talaga, no? Doon sa Quezon City, sa Cubao. Kasi po ang lolo ko ay magaling magnegosyo. Pero hindi lang yun, madiskarte talaga. Sa panahon dito, nasa Cubao po sila, wala pa pong wala pa pong mga bahay. Alam niyo kung ang ginawa nila, pinosisyon nila ang sarili nila at nagtayo sila ng bahay. Nagtayo sila ng bahay doon, tapos nagtayo sila ng apartment, nagtayo sila ng negosyo, wala pang semento noon eh. Asa na si Masay? Wala pa, hindi pa uso ang semento noon. Nagtayo po sila ng negosyo, sila po ay magkakahoy. Kahoy pa kasi ang ginagamit na pangtayo pang structure ng mga bahay. Sila sa kanya umu-order lahat. So kaya po naging mayaman, kilala yung lolo ko doon sa Cubao kasi pinosisyon nila yung kanilang sarili doon sa Cubao, Quezon City. Kasi mahalaga po that we position ourselves. Tama ba? Kapag pinosisyon mo na yan, naalala mo, pagka nandiyan ka na, ang hirap ka na paalisin. Tama? No? Yung iba dyan, yung sinasabi natin, nag-i-squat, di ba? Hanggang sa kapag ka natira ka na dyan ng matagal na panahon, hindi ka na papaalis ng government kasi nakaposisyon ka na. It's either ibigay na sa iyo yung lupa or babayaran ka. Nakita ko po na napakahalaga po ng pagpuposisyon ng sarili, no? Sa isang lugar. So, tayo din po, we need to position ourselves. Hindi lang basta tayo yung gusto nating mapagpala. Pero merong way, sabihin mo, merong paraan
para pagpalain, no? So we need to become worthy of a blessing. We need to position ourselves. Ano po ba ibig sabihin ng positioning? Positioning means the act of putting something in a certain place. You put yourself or you put something in a certain place. Katulad na halimbawa, itong bote na to, ilalagay ko dito, pinosisyon mo. No, katulad yan, nandyan po kayo sa upuan na yan, nakaposisyon kayo. Katulad niyan, si Katrina, nakaposisyon na dyan. Every Sunday, upuan niya na yan eh. Wala na nagde-dare po umupo dyan. Tama, ito rin, si Chester. Sabi ko, Chester, sarap palang umupo dito na mahangin. Kaya pala nandiyan ka palagi. No? So nobody dare to sit down kasi nakaposisyon na si Chester dyan. Linggo-linggo. Wala na makapagpaalis sa kanya dyan. Kaya mahalaga po talaga ang positioning. Amen. Pero in reality, sa life po natin, pinosisyon po tayo ng ating Panginoong Hesus sa buhay na pinagpala. So through Christ, sabi niyo nga, through Christ. When Jesus died on the cross and we received Jesus as Lord and Savior, He positioned us in a life of blessing. So gusto ko lang maging klaro sa atin ang definition ng blessing in biblical view na hindi lang nga pera. Okay? Unang-una talaga dyan ay ang buhay na pinagpala ay merong kapayapaan, kagalakan, merong kaayusan, no, sa pamilya, yung relationship. Hello? Kasi pwedeng marami kang pera, pero ang gulo sa bahay. Ang gulo ng buhay ng mag-asawa. Na-gets po ba natin? No? So, ang tunay na pinagpala ay yung may kapayapaan. Yes, merong pong problema, pero andun yung kagalakan, andun pa rin yung kapayapaan. Bakit? You are guided. You are being directed by God. Hello? Kaya sabihin mo, hindi pera. Hindi pera ang Diyos. Hello? Tama ba yung sinabi ko? Hindi Diyos ang pera. Kaya sabi ng Bible, sabi din ni Jesus, you cannot serve God and money. So, hindi yan sa maraming pera. Sabihin mo sa asawa mo, hindi yan sa maraming pera. No? It is God-centered life. It must be a God-centered relationship. It must be a God-centered family. Amen. So yung physical, material, financial blessing, it will follow. So the act of putting something in a certain place, that is positioning. What is gospel? I-define ko muna. Gospel. Message of salvation. Because we need to position ourselves through the gospel. Sabihin nyo nga, gospel. Pakihanap nga po yung Matthew 26:13. Basahin mo po muna natin. Matthew 26 verse 13. Andyan na ba? Sabi po dyan, I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Meron pa isa yung kapag naipahayag na ang gospel, no, sa buong mundo, then Jesus will come. Kaya mahalaga po na ang gospel ay maipahayag. Hello, sa bawat buhay, sa bawat tao, sa bawat tahanan, sa bawat barangay, sa bawat baryo, sa bawat bayan, at sa bawat bansa. Sabihin nyo ang gospel. Yan, and the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it and the end will come. So because the gospel or the good news position us, hello, we need to receive a blessing, or receiving a blessing is a result of intentional positioning. So intentionally, we need to position ourselves. Hello? No? Bago natin iposisyon ang sarili natin sa
sa status ng buhay na to, no, yung marami kang pera, meron kang mga ari-arian, o iposisyon mo sarili mo sa status na meron kang asawa, meron kang magandang pamilya, pangarapin mo muna o i-goal mo na iposisyon mo ang sarili mo sa good news. Ibig sabihin, you need to receive the salvation through Jesus Christ. Hello. Blessing doesn't come to everybody who desires it. It is not a lottery. You win in life. Yung blessing po ay hindi yan dumadating sa mga gusto lang. Dapat yan po ay intentional. Hello? Kaya yan po ay pinagdidesisyonan. Ang blessing po ay hindi swerte. A blessed life is an intentional life. Sabi nyo nga, intentional life. It requires you to position yourself where the blessings of God can flow into your life. I-position mo ang sarili mo kung saan ang pagpapala ng Diyos ay umaagos. Tama ba? Umaagos. Nagfo-flow. So we need to intentionally position ourselves in a blessed life through Jesus Christ. Kaya ka nandito kasi kailangan mo munang ma-reconnect sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. And Jesus said in John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and destroy. But Jesus said, I have come that you may have life and have it to the full. So sa pamamagitan lamang ni Kristo, tayo tatanggap ng sinasabi natin talagang essence of life. Hindi yan sa pagkakaroon ng posisyon, mataas na posisyon, pagkakaroon ng maraming pera. Paulit-ulit ko na sinasabi. No? Kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga dinala ni Jesus ang mabuting balita at ang mabuting balita ay ang kaharian, ang paghahari ng Diyos sa buhay ng mga tao. Being governed by God. Yun ang totoong blessing. Ang totoong blessing ay yung ginugobyernohan ka o pinangungunahan ka ng Diyos. Kaya nga si Jesus, nung siya ay narito sa lupa, hindi siya nangaral ng tungkol sa relihiyon. Nangaral siya ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Dahil ang kaharian ng Diyos, ibig sabihin niyan, ay government of God. Sabihin niyo ang kingdom of God. Kaya wala po talagang gobyerno na makakapagpaayos ng isang bansa unless iyan po ay pagharian ni Kristo Jesus. Ulitin ko po, ang isang bansa ay kailangan pagharian ng ating Panginoong Jesus. Wala ring relihiyon na makakapagpaayos ng isang bayan o isang bansa. Hello? Kaya dapat po ang ating mga government officials ay may takot sa Diyos at may pagkakilala kay Jesus, may personal na relasyon kay Jesus. Dapat si Jesus ang kanyang Panginoon. Hello? Dahil kapag si Jesus po ang ating Panginoon, tayo po ay i-govern. Ibig sabihin, we receive the kingdom of God. Hello? Nung bumaba po si Jesus, ibinaba niya yung government of God. The kingdom. Kaya nga, kingdom. Say kingdom. Paghahari ng ating Diyos. Amen. At lahat ng, sabi sa prinsipyo po ng kingdom, no? The kingdom principle or kingdom government, ang lahat ng citizen ay, pinagpala. Sa kaharian po sa kingdom government, walang mahirap. Walang mahirap na citizen. Hindi natin alam 'yun kasi tayo ay ang form of government natin ay democratic government.
Pero kung mararanasan po natin yung sa UK, tama ba? Ano pa ba yung mga governed by the king, no? Isang malaking kahihiyan sa isang hari na merong mahirap sa kanyang bayan o sa kanyang bansa. Hello, nakuha po ba natin? Para mas maintindihan pa po natin, no? Yung Hong Kong po kasi, dati po yan ay gino-govern ng British government. Ang British, di ba, alam natin, ang Great Britain ay governed by kings and queens, right? No? Ang king po, ang ano po sa kanila, ang leader po nila, hindi po binoboto. Pinapanganak. Kaya di ba yung hari, yung reyna, kapag nagkaanak sila, yun yung next king. Hindi binoboto sa kanila ang hari at saka reyna. Ipinapanganak. Nakuha natin? Ngayon, balik tayo doon sa Hong Kong. Great Britain ang may hawak niyan, British government. Pag pumunta ka ngayon iba na kasi ang binalik na ngayon sa China, di ba? Pero noon, way back, before 1997, napakaganda po ng Hong Kong. No? Ang ganda po ng kanilang transportation, napakadisiplinado ng mga tao, at ang mga, ang mga residente, ang mga citizen po doon, napakaganda ng mga benefits, walang mahirap doon. Walang bata doon na out of school. Kasi pag hindi mo ipinasok o in-enroll ang anak mo, huhulihin ka. Libre na ang mga bata doon sa pag-aaral eh. Yun ang pag-govern ng isang hari. Libre ang mga bata sa pag-aaral, libre ang edukasyon. Pag nagkasakit ka, pumunta ka sa ospital, libre ang consultation, libre ang gamot. Dito talagang pipili ka, napakahaba pa, di ba? No? At hindi pwedeng may replacement. Dapat ikaw mismong may sakit, pipila ka eh. Hindi ka mamamatay sa sakit mo, mamamatay ka. Mahihimatay ka na sa init at sa gutom eh. Pero alam niyo po sa kingdom government, alagang-alaga po mga citizen. Kaya alam niyo po, ang ipinangaral ni Jesus ay kingdom government. Sabi niya, the kingdom is at hand. That is the good news. Kaya dapat ang tanggapin po natin ay ang paghahari ng Diyos. Hello? Kaya nga, di ba sabi sa Isaiah, ipapanganak the Prince of Peace. Ngayon sa Revelation, pagka binasa po natin ang Revelation, ang address po kay Jesus ay King of Kings and Lord of Lords. Kaya tayo, pagkat po tayo na born again, sabi, unless a man be born again, John 3:3. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Those who are born in the flesh is born in the flesh, and those who are born in the spirit is born in the spirit. Tayo ay ipinanganak sa laman. Tama? Ng nanay at tatay natin. Kaya dapat tayo ipanganak na muli. Kasi yung laman, yan po ay yung nagkasala, yan po yung nahulog sa kasalanan. Pero sa pamamagitan ni Kristo Jesus na namatay sa krus, tanggapin lang natin si Jesus bilang Panginoon, bilang Hari. Yun yung kapanganakan sa Espiritu. Hindi sinabi yung, unless a man be a member of a religion, he can see the kingdom of God. No. Unless a man be born again. Hello? Nakuha po ba natin? No, dapat paintindihan natin. Alam ko po, tayo ay ipinanganak sa isang relihiyon, tama? Tayo ay bininyagan sa isang relihiyon. Pero yun po ay katuruan, no, nung ating mga naunang mga magulang. Pero basahin natin ang Biblia sa gospel po, sa four gospels, Matthew, Mark, Luke, John, ang itinuro po dyan ay kaharian ng Diyos o paghahari ng Diyos. Kaya ang dapat ay tayo'y pagharian ng Diyos. We need to be governed by God. That is the gospel. Amen. So we need to position ourselves para mas maging no?
malinaw po. Kaya yung ating pagtanggap po na tayo ay para pagpalain, kailangan pumasok mo tayo sa kaharian. We need to be the citizen of the kingdom of God. Amen. So ito ay intentional. Parang katulad lang ng isang baso o isang gripo na may tubig. Para mapuno ang isang baso, isang bote, kailangan isahod mo yung bote o isahod mo yung baso para yan ay ma-fill. Tama? Para yung flow ng tubig, masalo mo. So, ganun din po kailangan saluhin ang buhay natin. Ang pagpapala ng Diyos sa pamagitan ng pagposisyon mo doon sa flow ng blessing ng Diyos. At ang kaparaanan lang ng flow ng blessing ng Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Amen ba? No? So, let us read yung isa pa po nating verse. No? Sabi dyan, Matthew 10:11 to 13, whenever you enter a city or a village, search a worthy person and stay in his home until you leave town. Ito po yung pinahayo na po ng Diyos, ni Jesus, yung kanyang mga disciple. At sabi niya, when you enter a home, give it your blessing. You see, yung mga disciples po ay dala po nila ang good news. And sabi diyan, kapag pumasok ka sa isang tahanan, give it your blessing. Ibigay mo, i-release mo ang blessing. If it turns out to be a worthy home, let your blessing stand. If it is not, take back the blessing. Kaya kailangan bukas ang ating buhay, ang ating tahanan, para sa mabuting balita. Kaya tayo ngayon, yung church, lumalabas. Amen. Lumalabas sa bawat barangay, sa bawat tahanan, at dinadala po natin ang mabuting balita dahil kailangan po tanggapin ng individual o bawat tahanan o bawat pamilya ang mabuting balita. Dahil ito po ay may dalang pagpapala. Hello. The scripture shows us that a person or a home have to be worthy. Sabi niya, worthy. In order for the blessing to be able to remain. Kailangan karapat-dapat yung tahanan na yon o yung tao na yon para sa pagpapala. Paano magiging worthy? Tanggapin mo. Tanggapin ng bawat tao, tanggapin ng individual. Hello. So everywhere you go, we can be a carrier of the gospel and preach the preacher of the good news. Kaya nga tayo mga taga-Jagiya, Kristiyano, followers of Jesus, leaders, we go out to carry the gospel to every home. At tayo po ay nangangaral ng mabuting balita. So as kingdom people, we know that God works by principle. Katulad po ng isinabi ko pinaliwanag ko sa inyo kanina, na para po tayo ay tumanggap ng pagpapala, kailangan we enter into the kingdom of God and we become kingdom people. Kaya alam niyo po, ang dinala ni Jesus hindi relihiyon eh. Sino po nagpapako kay Jesus? Mga religious leader. Jesus never bring religion. Sino nagpapako kay Jesus? Mga Pariseo, mga religious leaders. Si Jesus po ang dinala niya, government. Government. Kaya tayo, alam nyo, yung problema po natin, ang solusyon talaga Diyos. Hindi po talaga, hindi po yung presidente na ipinosisyon mo dyan. Kaya kahit sinong presidente ilagay natin, kapag walang takot at pagmamahal sa Diyos dyan, kapag hindi God-centered yan, hindi niya kayang solusyonan ang problema ng bansa. Nakuha ba natin?
we must act on the principles of God for the blessing to rest and stay upon our lives. Kailangan meron din po tayong gawin, no? At kailangan tanggapin natin para yung blessing na yon ay magstay sa ating buhay, sa ating pamilya. So there are three ways. There are three ways to receive the blessing. Are you ready for that? There are three ways to receive the blessing or to flow the blessings sa buhay po natin at sa ating pamilya. Unang-una, receive the gospel. The blessings of God resides to those who receive the gospel. Pag sinabi natin gospel, ano ulit yun? Good news. And what is the good news? The kingdom of God or the government of God is at hand. Amen. So in Jesus' instruction to His disciples, He made it clear that they were to find a worthy person who would receive them and the gospel they preach. Ang instruction ni Lord, ni Jesus, sa mga disciples, humanap ka ng mga tao at tahanan na karapat-dapat tumanggap ng pagpapala at ng good news. Sino man ang magbukas ng kanilang buhay at ng kanilang tahanan. Because when you receive the gospel of Jesus, you receive the good news. And when you receive the good news, which is the kingdom of, or the government of God, you will receive the blessing. So when you receive and embrace the cross, the work of Jesus at the cross, and receive Jesus, what did for us, we will gonna receive the benefits of the cross. Hello? Kaya tayo inilaban po tayo ni Jesus dito sa cross. He redeemed us. Amen? Siguro ilan sa atin dito narinig na natin yung Romans 6:23. Ano yun? The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. So, tayo pong lahat ay makasalanan, pero may kaloob. Libreng kaloob. Kasi bakit libre? Inilaban na ni Jesus dito sa cross. Yung dapat babayaran natin. Dapat tayo po ay nakakulong na o we are bound to hell. Dapat lahat tayo ay mapupunta sa impyerno. Walang iniisa dito na magsasabing siya ay matuwid at karapat-dapat mapalangit. Sabi, all have fall short, for all have sinned, sabi po sa Romans 3:23. Pero inilaban ni Jesus dito sa cross ang naging kabayaran once and for all. Namatay po si Jesus dito sa cross upang bayaran po ang ating mga kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Pero si Kristo na namatay dito sa krus, siya na po ang nagbayad. Siya po yung karapat-dapat dahil siya ay sinless. Siya lang po ang karapat-dapat, siya yung naging offering. Naunawaan po natin. Kaya kailangan natin siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya nga si Jesus, pumarito, dun sa first coming niya, the first advent, as Savior. Tagapagligtas, pero may second advent po. O may pangalawang pagbabalik o pagpaparito ni Jesus. Siya po ay pupunta dito, hindi na tagapagligtas, kundi hari na ng mga hari. At lahat ng mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay pinagharian ni Jesus. Kukunin niya na po lahat ng mga nanampalataya sa Kanya. Hello? Nung dumating siya, sasabsaban siya, pero pag muli po siyang bumalik, nakakabayo na siya. Siya po ay hari. Amen? So, if we receive and embrace the cross, we receive what Jesus did for us, we receive the benefits of the cross. Meron pong benefits ang cross. And Christianity is not an idea we embrace, but a covenant relationship with God.
Ulitin ko po, ang Christianity ay hindi po idea lang yan o ideology. But Christianity is a covenant of God with people, with those who receive Jesus. Kaya nga, meron po tayong Old Testament and New Testament. Old Covenant and New Covenant. Ang nag-fulfill po ng covenant na yan ay si Jesus. Diba? Naku, ano pa to? History, no? Pero kailangan po natin maintindihan, nung si Adan at si Eva po ay nagkasala. Oy, teka muna, beware of the yung napapanood natin sa Facebook, no? Na si Eva daw ay hindi prutas ang kinain. Nako po, sabi sa Bible, sa huling kapanahunan, no? Ay lalabas ang mga false prophet, mga maling katuruan, no? Wag po natin pakinggan. Nagkakaroon na ng kahit yung mga, dati pong mga maayos ang preaching. Pero ngayon, na-deceive na. No? Mali na yung mga tinuturo nila. Aware ba kayo dyan? No? Tungkol yung kay Eva, na kinausap ang serpent. Anyway, nung nagkasala si Eva at Adan, may pangako sa Genesis chapter 3 'Di ba? Pumasok ang sumpa. Sinumpa ang lupa. Kaya ngayon ang mga tatay, talagang kailangan maghanap buhay ka, kailangan pagpawisan mo. Kasi dati sa paraiso, libre lahat ng pagkain nila kaso nagkasala. Kaya ngayon mahirap talagang bago ka kumain, kailangan you need to toil. No? Curse enters. Ngayon, yung mga babae, mali yung turo na yun, na ang pagbubuntis ay sumpa ng Diyos. Hindi ganun yun. Ang naging sumpa o naging kaparusahan is yung labor pain. Yung mahihirapang manganak. Pero naalala ko na, sabi ko, Lord, unang ka pa lang kay Diyos, sabi ko, Lord, sabi nila mahirap daw manganak. Lord, patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan ko sa nanay ko, lahat ng kasalanan ko. Talaga nag-confess na ako. Sabi ko, Lord, huwag mo akong pahirapang manganak. Lord, tanggalin mo yung sumpa na yun. Ayun, tinanggal. Naging 6 yung anak namin. si Lindsay, di rin nahirapan. Suminok lang, lumabas na yung bata. Ngayon, may pang-5 na. Pero ito po, balikan natin. Labor pain ang sumpa, ang parusa. Hindi yung pagbubuntis. Plano ng Diyos, design ng Diyos talaga magbuntis si Eva. Kasi for procreation. Paano magbumultiply kung hindi magbubuntis? Tama ba? Ano sabi? Go, be fruitful, multiply, and have dominion. Yun yung multiplication. Amen. Kaya kailangan basahin natin yung Bible natin. Huwag tayong maniniwala lang sa mga sabi-sabi o ng mga preacher. No? Ito ngayon, pagdating sa Genesis chapter 3:15, kung tama yung sabi ng Lord, di sinumpa. Tapos sinumpa din yung ahas. Sabi niya, gagapang ka. Sabi ko, siguro yung ahas nun naglalakad naglalakad may paa. Sabi niya, simula ngayon, gagapang ka sa lupa. And ito, yan, tama. Genesis 3:15, at ito sabi ng Diyos, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Dito po, pinrophesy na. Ito na po ang pangako ng pagdating ni Jesus. Wala yung pangalan ni Jesus, pero dito ipinakita, sabing ganon, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. Yung offspring na yon ay si Jesus. At sabing ganon, He will crush your head and you will strike His heel. Sabi niya, ano ba yun, yung kakrush? Dudurugin niya ang ulo mo, yung ulo ng ahas. Dinurog ni Jesus ang ulo ng ahas nung siya ay napako sa krus at muling nabuhay. At sabi diyan, you will strike his heel. Oo, yung pagtuklaw, no? Yung at tinuklaw yung yung bukong-bukong, 'di ba? Kung isipin natin 'yan.
Di ba? Oo, sinugatan, pinarusahan, tama? Pinako. Pero dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, sabi niyo nga, resurrection. Sa pag-resurrect ni Jesus, doon niya completely tinalo ang ahas. He crushed sin, he crushed death. Di ba? He overcome sin and death and grave. Hello, malinaw po. Sa Genesis pa lang. Sino dito nagkaroon ng linaw? Amen. So balikan po natin, no? So we need to embrace the cross, receive Jesus. So Christianity is not an idea. It is a covenant relationship. Dito pa lang may covenant na si Lord. Hanggang dumating si Abraham, si Isaac, si Jacob, yung covenant na yon, yung pangako ng Diyos na yon, tinupad niya. Sabihin mo nga, covenant. Kaya ang Christianity hindi relihiyon. Ito ay covenant or agreement ng Diyos. Sa Old Testament yon, tapos sa New Testament, finulfill ng ating Panginoong Jesus. Hello! Malinaw po ba? So sabihin nyo nga, covenant. Pangako ng Panginoon. That is eternal covenant. Kaya nga kahit mamatay tayo, pag tinanggap natin si Jesus ngayon, o tinanggap natin si Kristo Jesus, pinamuhay natin ang pagiging hari niya, tayo ay pinagharian ni Kristo, yung covenant na is to eternity, hanggang sa kabilang buhay. Eternal life. Sabi, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Yun yung covenant ng Diyos sa atin. Malinaw po. Amen. Pero yung covenant na yun, hindi lang pang kabilang buhay. Yung pinagpalang buhay, ngayon pa lang mararanasan mo na. Mararanasan na natin. Hello! Ituloy po natin. So yung pag tinanggap natin si Jesus, we become the bride of Christ, we become part of the body of Christ, the church. So lahat ng, we become the bride. Sabi niyo, bride. We become the bride of Christ. So lahat ng meron si Kristo, meron din tayo. Di ba sa mag-asawa, nung una separate kayo ng possession. Pero halimbawa si Marvin, no? Doon, mayaman, single yan. Tapos nung pinanganak nagpakasal si Jean sa kanya, lahat ng meron si Marvin, naging pag-aari na rin ni Jean. So as the bride of Christ, ano man ang meron kay Kristo, meron din tayo. Amen. So everything that Christ has is ours, and everything that we have become His. Kaya kung ano din ang meron tayo, kay Kristo na. Kaya kung anong meron din si Jean, ay kay Marvin na. Hindi yan separate. That is the principle. Tama? Nakuha ba natin? No? Tao lang naman ang naggawa ng prinsipyo na hiwalay ang ang ari-arian ng mag-asawa Pero by principle, kapag naging isa na nga kayo, you will become one. Di ba sabi? Kapag ang babae at lalaki ay nagpakasal, you will become one. Yung ATM ni Mister, ATM na rin ni Mrs. At ang mga alahas ni Mrs., alahas na rin ni Mister. Pero di sa atin iba ATM mo, ATM, habi sa Mister, ATM mo, ATM ko. ATM ko, ATM ko. Hello, pero balikan natin. As a bride of Christ, everything that belongs to Jesus become ours, and everything that is ours become His. Kaya yung buhay natin, ibinigay natin kay Kristo. Sino dito nagsuko na ng buhay kay Jesus, tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas?
then you become a bride of Christ. So lahat ng meron si Kristo, kaligtasan, karangyaan, no, magandang buhay, kapayapaan, kagalakan, lahat. No, ay sa atin na. O sa akin na Lord, sa akin na. Pero yung akin. Hindi mo pwedeng galawin. Yung tithes, hindi mo pwedeng galawin yan. Yung financial ko, wag mong pakialaman. Yung anak ko, wag mong tatawaging magpastor. Anak ko yan. Yung bahay ko, hindi pwedeng puntahan yan for cell group. Hello? Sino dito yung nalilinawang ka na? Kaya dapat yung bahay mo, bahay din ni Christ. Yung sasakyan mo, sasakyan din yan para sa gawain ni Lord. Hello? Kaya yung pera natin, pera din para sa kaharian ng Diyos. Ang buhay mo, hininga mo, kaya ka naglilingkod kasi kay Kristo yan. Amen. So there are no restrictions, no limits. Sabi niyo, no limits. Amen. That's why, eto po, under this, no, when we receive the gospel, we receive salvation. Unang-unang benefit, no, ng gospel, we receive salvation. Kaligtasan, eternal life. Ano sabi sa Acts 16:31? They replied, "Believe in the Lord Jesus, you and you will be saved, you and your household." Ulitin ko po. The benefit that we receive from the gospel is we are saved, we and our household. But we need to believe in Jesus. Say, believe in Jesus. Sabi, sino man ang nanampalataya kay Jesus na siya'y namatay sa krus at muling nabuhay after 3 days, they will be saved. Amen. Faith in Jesus. Hindi lang para sa atin, kundi sa ating pamilya. Yan po ang pinanghawakan ko, Acts 16:31. Kaya ini-invite po natin ating kapamilya, sineshare natin ang gospel, dahil may pangako ang Diyos na sino man ang manampalataya kay Jesus bilang Panginoon ay maliligtas. Pangalawa po, you will become children of God. Magiging anak ka ng Diyos. Ano sabi sa John 1:12? Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, in the name of Jesus, He gave the right to become children of God. Hello, binibigyan na tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya, ang blessing na na-receive ng lahat ng mga tumatanggap ng gospel ay kaligtasan. Pangalawa, ikaw ay magiging anak ng Diyos. At ang anak, di ba ang anak ay tagapagmana? Hello, kaya yung mga ari-arian ni Ninang Lily, ang tagapagmana niyan, mga anak. Kung gusto nyo, magpaampong kayo kay Ninang Lily. Para may mana din kayo. Tayo nga, adopted tayo, di ba? Through Jesus Christ. Kaya tayo naging anak na eh. Kaya mga adopted, meron yan mana, hindi pwede sa batas din eh. Hindi pwedeng mawala ng mana ang adopted. Kaya tayo, pag tinanggap natin si Jesus, naging anak tayo ng Diyos, meron tayong inheritance. Amen. So when we receive the gospel, we receive everything. Say everything. Everything that the gospel came to bring. Blessing comes upon our lives when we receive the gospel. Doon pa lang magsisimula ang tunay na pagpapala. Kapag tinanggap po natin ang mabuting balita, ang balita ng kaligtasan at ang paghahari ng Diyos. And even, nung tayo po ay nagkasala, we miss the mark. Nagkasala po tayo dahil at tayo po ay pumasok sa sumpa dahil sa kasalanan. At tayo po ay under judgment. Nagkaroon po ng afflictions, ng curses sa buhay po natin. Ganun pa man po,
No, ang sino mang mag-embrace ng cross ni Jesus, sino man ang tumanggap kay Kristo na pinuposisyon na po tayo sa pagpapala, sa kagalingan, sa provision, sa protection, at sa freedom. Hello. Kaya alam niyo po, pagka tayo po ay naborn again at tinanggap natin si Jesus, no, pumasok na si Jesus sa ating tahanan, sa ating buhay, unti-unti na po magkakaroon ng pagbabago. Yung dating, alam niyo po, lahi kayo ng mga manginginom, lahi kayo ng manunugal, ano pa, lahi ng abortionist, yung lahat ng mga kasalanan nandun sa pamilya natin. Wala namang makakapagsabi dito na perfect ang pamilya o perfect na pinanggalingan natin. Hello? Meron at meron, kaya sa encounter, dinidil po yan. Pero doon sa encounter, tinuro po sa cross. Matatanggal, mapuputol lang po ang lahat ng klase ng sumpa, sakit, karamdaman, mga affliction, mga masasamang bisyo, yan po ay mapuputol sa pamamagitan lang ni Kristo Jesus. Dahil dito sa cross, He break all the chains. Amen. Nawalan na ng kapangyarihan. It was for freedom that Christ has set us free. It was for freedom. So the death of Jesus Christ on the cross has a benefit to every mankind. Sabi niyo nga, benefit. Ano yun? Unang-una, it deals with sin and its consequences. Picturean nyo na lang. Hindi ko na pabubuksan. Pero andyan po yung verses. Unang-una po, na benefit ay tayo po ay dinil sa cross yung kasalanan at yung consequence or result ng kasalanan. 'Di ba? Doon sa encounter, dinediscuss doon na ang kasalanan ay may consequence. Katulad ni David, no? Nagkaroon ng consequence sa kanyang pamilya, nagkaroon ng gulo sa pamilya niya. Finances, nakaapektuhan din dahil lang sa kasalanan. Kaya nagkakaroon ng kahirapan. No? Number 2, it delivers us from God's wrath. Tayo po ay pinapalaya mula sa judgment o sa galit ng Diyos. Pangatlo, God redeems and forgives us. Nagkaroon ng kapatawaran at ng pagtutubos sa pamamagitan ng cross. Tayo tinubos, tayo po ay nakasanla sa impyerno. Ang ating kaluluwa ay nakasanla kay Satanas. Hello? No? Sabi, the wages of sin is death. Nakasanla sa kamatayan, eternal punishment, eternal death. Pero dahil sa pamagitan ng cross ni Jesus, He died on the cross, tayo po ay nagkaroon ng katubusan, binayaran tayo ni Jesus. Ano pa pang-apat? It breaks Satan's power. Yun yung nabanggit ko, it breaks the chains. Pinalaya po tayo mula sa galamay ng demonyo. Mula po sa pagkakahawak ng demonyo sa buhay natin. Yung mga addictions, ano pa, no? Yung mga sakit. Number 5, it brings physical healing. By His wounds, we are healed. Kaya pag ikaw ay Kristiyano na born again ka na, malaya ka na sa sakit karamdaman. Hello? Huwag mo na i-declare na, oo nga, yung lola ko may cancer, nanay ko may cancer. Ikaw din meron. Pares tayo, Fir. Diba? Kiniklaim mo pa. Ay, hindi ako makakarating sa cell group eh. Kasi, yung balakang ko, yung sumasakit, meron akong kidney failure. Huwag mong iwan ng i-claim ang sakit kasi pinagaling ka na ni Lord. Bakit ka niya pinalayas mula sa sakit karamdaman? Kasi para maglingkod ka. At huwag ka na rin kakain ng masama, sobrang asukal, sobrang sweet, sobrang kolesterol. Hello, magsa-soft drinks ka pa. Imagine mo ang tubig mo sa umaga, gabi, tanghali, milk tea, coke. Naku po. Sabihin mo, Lord, bakit mo ako pinabaya? Bakit mo binigyan ng ganitong sakit? Paano araw-araw ka nagsa-soft drinks? Si Lord pa sinisi mo, panay yung soft drinks mo. O, di ba? Come on.
Tapos di ka kumakain ng gulay. Parang ano yan, sinisisi mo yung kanin. Bakit lagi na lang ang culprit kanin? Huwag kang magkanin. Kaya ka nadadiabetes. Pero pa na yung kain ng cake, chocolate, ice cream, tapos ay soft drinks pa. Sabi ng kanin, ba't ako lang may kasalanan? Doon nagda-diet sa kanin, pero pa na yung chocolate, pa na yung ice cream, yung mga donut. Naku naman, sabi ng kanin, ako lang ba talaga may kasalanan dito? Lahat po ng sakit, kasi sa kinakain po yan. Hello? Babaguhin niyo po yung pagkain niyo rin. Kaya alam niyo pa, isa yun sa redemption yung mindset. Pagka niredeem ka na, pati yung pagkain mo mababago. Minsan na, ikaw addict ka sa droga, addict ka sa games, addict ka sa ML. Pero yung addict sa pagkain, hindi kinokondem. Pero sabi ng Bible, yung mga glutton, yung sobrang kain. Hello, parang nanahimik kayo. Yung mga mahilig sa mga Anli rice. Yung mga, yung eat all you can. Ay, kainin na natin, sayang yung 1,000. Kainin na natin lahat, ang gusto natin kainin, inumin lahat. Sakit ang kahihahantungan. Amen? So, eto ang malinaw. Pinagaling na tayo ni Kristo ng ating Diyos sa pamagitan ni Jesus. Amen? By His wounds, we are healed. Pero kailangan may wisdom tayo kung paano pangalagaan ang katawan. Number 6. Mahaba pang topic yung pagdating sa health. Number 6, it ultimately delivers us from physical death. It ultimately delivers us from physical death. Yung pagkamatay, physically and spiritually, tama? And yung punishment of yung eternal punishment, going to hell, tayo ay pinalaya na rin dyan. Amen? And number 7, it reconciles us to God and to others. Yan. Isa sa benefit ng cross ay tayo ay nireconcile sa Diyos. Inayos yung relasyon natin sa Diyos. Mahirap po magkaroon ng kaayusan sa relasyon sa pamilya o sa kapwa kung hindi maayos ang ating relasyon sa Diyos. Kaya nga, loving God, loving people. Kapag ka na-reconcile na tayo sa Diyos, mahal na natin ang Diyos, mahal na rin natin ang ating kapwa. Amen. Napatawad na tayo ng Diyos. Amen. We are offender of God. We are God's offender. Na-offend natin siya nung tayo nagkasala. Nung tayo ay sumuway. Pero nung tayo nanumbalik sa Diyos, humingi tayo ng tawad, tayo po ay na-reconcile sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Tayo ay napatawad ngayon dahil pinatawad ka na, magpapatawad ka na rin. Amen. Kaya nagkakaroon ng kaayusan sa pamilya. Nagkakaroon ng kaayusan ng relasyon sa kapwa. And number 8, it gives us access to God. Kaya nga, we can call Him, anong sabi? We can call Him Abba, Father. Hindi mo na kailangan ng pastor. Hindi ko na sinabing paalisin niyo na ako dito, di ba? O ng mga leaders. Hindi na natin kailangan ng pare. Para, Father, ipag-pray mo ko para mahugasan ang aking kasalanan. We have the high priest, it's Jesus Christ. Amen? Ngayon may access ka na. Anytime you can call God, you can call the Father. Amen? In the name of Jesus. Anything you ask in His name, you will gonna be heard by God. Amen? So may access na tayo sa pamamagitan ni Jesus. Amen ba? Naunawaan ba natin? Palakpakan nga natin si Lord. Lahat ng mga naniniwalang may benefits ka sa cross. Sabihin mo, magaling na pala talaga ako. Pinagaling na ako ni Jesus.
Pinagaling na ako doon sa krus. Minagnet na lahat ng mga sakit karamdaman, pati yung mga minanang sakit. Huwag mo nang i-claim yan. Hello, putol na yan sa'yo kung ang tatay mo ay may heart disease, may cancer, or anything. Putol na yan sa'yo. Putol na yan sa anak mo. Yung kahirapan, putol na rin sa'yo yan. Yung kakuriputan, putol na rin yan. Hello. Parang humina, no, yung pagdating doon. Amen. Yung mga masasamang ugali, yung pagkawala ng yung pakikipagkapwa, putol na rin yan. No? Kaya tayo natatransform from glory to glory. So, the blessings, or the blessings received by those who receive the gospel. Kaya unang hakbang tanggapin natin si Jesus as Lord and Savior. Make Him the King of Kings of your life. Amen? Mamaya po mananalangin po tayo. Pangalawa, those who provide for the gospel. Those who provide for the gospel. Napoposisyon din po sa buhay na pinagpala ang mga nagpo-provide para maipahayag ang mabuting balita. This is the second type of people or who are worthy of blessing. No, tinatanggap po nila ang pagpapala. Jesus describes a specific type of blessing upon those who open themselves and their houses up for the provision of the gospel. Ito yung mga nagbubukas ng kanilang tahanan para sa mabuting balita. Kaya kung ang cell group po o ang Bible study ay ginaganap sa inyong tahanan, binubuksan niyo po ang provision for the gospel at ang pagpapala sa inyong bahay. Amen ba? No? So in modern day terms, this could be as simple as opening up your house for a home Bible study, home cell group, or prayer group. Na ang bahay mo ay ginawa mong panalanginan. Na ang bahay mo ay ginawa mong lugar upang ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya yung floodway na yun, lalong pagpapalain eh. Yung street na yon, sabihin mo, bakit naman lagi sa street nila Maring Lily, ang cell group, ang damot naman. Dito naman sa street namin. Para pagpalain din yung street namin. Tama ba? Dati po yung harap nila MJ, hindi po yan sementado eh. Pero naalala ko po, nagkrusada dyan. Pero ngayon, ang ganda na. 'Di ba? Hello? Kaya buksan mo ang tahanan mo para sa gawain ng Diyos. Para maipangaral ang mabuting balita. Amen. Kung hindi ka man naglilid ng group, at least yung bahay mo ay maging lugar kung saan ipahayag ang kaligtasan ni Kristo. Tama. No? Maging platform ang bahay mo. Aanin mo yung bahay mo. Ginagamit sa inuman, ginagamit sa sugalan. Yon, hello. At tumigil ang mundo. Ino-open sa inuman, sa sugalan, tama? No? Sa kung ano-anong wini-welcome sa gawain ng kaaway. Kaya ngayon, wini-welcome spirito ng demonyo. Kaya ngayon, tataka ka, bakit parang malas ang bahay na to? Papungsoy nga natin. Maglagay tayo ng gumaganon. No? Para swertehin tayo. Yung halaman dapat wala dyan, dapat nandito. Wala po yan sa posisyon ng halaman o sa posisyon ng kwarto, posisyon ng pintuan. Papasukin mo ang salita ng Diyos sa bahay mo. Papasukin mo ang gawain sa bahay mo. Kaya ang McDonald's, talagang pinagpala, madami nagse-cell group dyan eh. Bakit kaya hindi na lang sa bahay mo? Hello? Kaya kung ang cell group, ang gawain nasa bahay mo, congratulations.
pinosisyon mo ang tahanan mo para sa pagpapala. Amen. Make your house available to be a blessing to others, and God's blessing shall rest upon it. Hindi lang papasok, titira. Yung iba, wag na dito kasi madumi. Ang lalakas pa kumain. Tapos, talagang hugasin. Ang daming uhugasan. Wag na dito tayo mag-cell group. Wag yun ang titignan mo. Ang tignan mo, pinapasok mo ang presensya ng Diyos. Tignan niyo po, ano yung mga bahay na binuksan para sa gospel? No, the houses that open for the gospel and receive the gospel. Number 1, yung jail guards family. Basahin po natin sa Acts 16:32, nung si Peter and si Paul and Silas, tama no, si Paul and Silas, no, nag-praise and worship sa loob ng kulungan. Tapos yung jail guard, akala niya nakalaya na tumakas si Paul at saka si Silas. Pero nang nakita nila na nandun pa rin si Paul, sabi niya, paano ba ma-born again? Paano ba maligtas? Sa Acts 16:31, believe in the Lord. Sabi niya, ganun ba? Sige, punta kayo sa bahay namin. At basahin natin sa Acts 16:32, then they spoke the word of the Lord to him. Ibig sabihin, then they spoke the gospel to him and to all the others in his. The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole household. Napuno ng ano daw? Kagalakan. Dating madilim. Dating walang saya. Dating miserable, nagkaroon ng joy. Amen. Ano pa si Cornelius, sa bahay ni Cornelius, signan po natin Acts 10:34. Basahin po natin. Then Peter began to speak, I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accept from every nation the one who fears Him and does what is right. You know the message God sent to the people of Israel? Announcing, you see, announcing the good news. Say, announcing the good news. Announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is the Lord of all. You know what happens throughout the province of Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, how He went around doing good, healing all who were under the power of the devil because God was with Him. Tignan niyo po, no? Si Peter, ano ang ipinangaral niya? Ano ang sinier niya? Ano yung mabuting balita? That Jesus went around doing good, healing all the diseases, and free all those who are possessed by the devil. That is the good news. And pagdating po natin sa Acts 10:22, the men replied, we have come from Cornelius the centurion. He is a righteous and God-fearing man who is respected by all the Jewish people. A holy angel told him, ask you to come. Nangusap kita niyo po si Cornelius po, pag binasa po natin, si Cornelius righteous man religious. Pag dinescribe siya, religious siya. Kung siya ay righteous man, bakit kailangan pa pumunta ni Peter doon? Matuwid na yan. Pagkaka-describe, matuwid. Maayos ang buhay. Ibig sabihin, nagpa-follow siya ng 10 Commandments. Pero pinapunta pa ni Lord si Peter sa bahay ni Cornelius. Anong ibig sabihin? Because our own righteousness is not enough to save us. We need to receive Jesus Christ as Lord and Savior. Hello? Kaya kung halimbawa sabihin natin, di ba, ayos naman ang buhay ko, matuwid naman kami, wala naman kami problema, maayos ang pamilya ko. Pero kung di mo tanggapin si Jesus bilang pang tagapagligtas, you cannot enter into the kingdom of God. Kasi bakit? Own righteousness mo yan Pero, wala naman talagang matuwid na sabihin mong perfect. Sabi, walang ni isa na hindi nagkasala.
Malinaw? And then sabi dyan, then Peter invited the man into the house to be his guest. The next day, Peter started out with them, and some of the believers from Joppa went along. The following day, he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. Basahin natin to, tignan niyo po. Dumating po si Peter sa Caesarea, sa lugar ni Cornelius. At si Cornelius, ina-expect na niya ang pagdating ni Peter at ng kanyang mga kasama. At and had called together his relatives. Nag-invite. In-invite ang kamag-anak, lolo, lola, tsuhin, tsahin, lahat ng mga kapatid. At ano pa? Close friends. Kaya tayo, may outreach tayo. Pumunta na yung mga outreach leaders sa inyong mga lugar-lugar. At hindi na rin kayo ang mga ngaral. Bubuksan na lang ang tahanan, ang inyong tahanan para sa mabuting balita. At anong gagawin? Mag-invite ng kamag-anak at mga kaibigan. Hello. At ituloy natin. Sabi dyan, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on Gentiles. Na kahit ang kaligtasan po ay hindi lang para sa Hudyo, kundi para sa mga hintil. Tayo po yung hintil, yung mga non-Jews. Bumukas ang kaligtasan. Binuksan ang kaligtasan para sa mga hintil. And for they heard them speaking in tongues and praising God. Hello! Hallelujah! Pinagpala po ang lugar ni Cornelius. Pinagpala ang kanyang bahay, ang kanyang tahanan. At lahat, sabi dyan, ng mga nakarinig ng mabuting balita ay tumanggap ng baptism ng Holy Spirit. Hello. Opening the house for the gospel is providing a place for God's presence and the servants of God. Kaya wag nating itataboy ang mga lingkod ng Diyos. Wag po nating itataboy ang mga outreach leaders, ang mga workers ng outreaches. Buksan natin ang tahanan, mag-agawan tayo sa kanila. Wag, dito ka sa bahay namin. Bakit lagi ka na lang dyan kina Ate Ruby Santos? Dito naman. Hello? Tignan niyo po sa Old Testament. Meron din po sa Old Testament na nagbukas ng kanilang tahanan para sa presensya ng Diyos. Doon sa Ark of the Covenant. Ark of the Covenant is the symbol of God's presence. Walang mapaglagyan ng Ark of the Covenant. Ark of the Covenant is the symbol ng presensya ng Diyos. Ano sabi ni Obed-Edom, dito sa bahay ko? Sige, dito nyo dalhin ang Ark of the Covenant. Anong nangyari? Tignan po natin sa 2 Samuel chapter 6:11. The Ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, for 3 months. And the Lord blessed the household of Obed-Edom and everything he has because of the Ark of God. Pinagpala po ang tahanan ni Obed-Edom, ang kanyang buong pamilya dahil pinapasok niya ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Naalala ko po isa sa mga kapatiran natin, isa sa mga nanay, sa Floodway po eh. Dati po yan kasi meron silang yung bilyaran. Siyempre pag may bilyaran, may sugal yan. Usually may taya-taya yan, di ba? Yun ang negosyo niya eh. Tapos sabi niya, Pastora, sabi niya kay Ninang Lee, leader niya, sabi niya, pag-pray natin, matanggal na yung bilyaran sa Nagkaroon siya ng conviction. Kasi una, pinapasok na ng presensya ng Diyos sa bahay niya, sa pamilya.
Yung bilyaran, kinoconvict na siya ng Holy Spirit, tanggalin kasi nandun yung sugal. Di pinag-pray. Aba, natanggal. Ngayon pinalitan ng paupahan. Amen. Ngayon pinagpala. Tuwing meron cell group, meron silang peanut butter, tsaka tasty. No? Kaya, kung kailangan nyo ng peanut butter, Joy's Peanut Butter. Amen. No? Pinagpala na po ng Panginoon yung kanyang tahanan. Kasi, tanggalin na natin yung mga yung mga gawain ng demonyo. Dati na nating buhay yan eh. Amen? No? O kahit yung mga Diyos-Diyosan, rebulto, hindi, ito po walang matitisod dito. Kung ayaw nyo, di wag. Sige lang. Pero di ba yung Ark of the Covenant, inilagay sa Philistine eh. Katabi ni sino ba yung katabi niya na si Dagon, yung rebulto ni ng mga yung Diyos-Diyosan ng Philistine. Ang Ark of the Covenant, isinama, yung presensya ng Diyos yun. Isinama sa mga, sa mga stock room ng ng rebulto, Diyos-Diyosan. Kinabukasan, pagkita nila, yung mga rebulto nila, putol ang ulo eh. Huwag mo ilinya ang presensya ng Diyos sa ibang Diyos-Diyosan. Ang Diyos natin ay isa lang. There is one God. Sabi, isa lang ang Diyos. Wala sa rebulto yan. Hello, yes, pasensya na po kayo, no? Pero ito po ang tinuturo po ng salita ng Diyos eh. Kaya nga po sabi ni Jesus dun sa Samaritana your God, you worship your God that you do not know. But we Jew worship our God that we know. Ba't natin sinasamba? Kasi nakagisnan natin eh. Sabi kasi ng tatay ko, ng nanay ko, lola ko, lumuhod dito. Pero hindi naman natin kilala. Wala naman tayong relasyon. Pagkaluhod natin, balik na naman sa bisyo eh. Ibig sabihin, hindi talaga natin kilala ang Diyos na niluluhuran natin. Dahil ang totoong Diyos nagbabago ng buhay. Huwag nating ilinya ang Diyos sa mga rebulto. Dahil isa lang ang Diyos. Kaya alam niyo po, mismong ang Diyos kumilos na eh. Siya na lang pumutol at pumugot ng ulo ng mga ibang Diyos-Diyosan eh. Gusto niyo ba ganon? Sino may mga Diyos-Diyosan dito? Isuko mo na yan. At tanggapin mo ang totoong Diyos. Nag-iisang Diyos. Hindi representative lang naman siya eh. Yan, hindi naman talaga yan ang sinasamba. Hindi naman pala yan, hindi tanggalin mo. Dahil sabi, you will worship God in spirit and in truth. Hindi you will worship God in the image. Dahil ang ating Diyos ay espiritu. Kaya kung espiritu siya, kahit nasa isip natin, may kakayanan tayong sumamba sa Kanya. Pumikit ka, lumuhod ka. Makipag-usap ka sa Kanya kahit sa isip, maiintindihan ka niya, maririnig ka niya. Bakit ang Diyos natin ay omniscient God? Pag sinabi mong omniscient, all-knowing. Kaya kahit yung iniisip mo ngayon, tumatakbo sa isip mo, alam niya. Sabi ni Nanay LT, ano kayong lulutuin ko mamayang gabi? Alam ni Lord dyan. Ang tagal naman ni Pastora Sarah mag-preach. Ang tagal talaga niya mag-preach. Alam ni Lord dyan. Hello? Alam niya, tumatakbo sa ating utak. Kaya kung meron kang panalangin na nasa isip lang, nababasa niya yan. He is omniscient God, so you can worship Him in spirit and in truth. Hello, tayo lang po ang may espiritu ng Diyos. Tayo yung hinangahan. Malinaw po. Ano pa? Number 4, Shunammite woman. Pinagpala din po ng Diyos si Shunammite woman. Walang pangalan. Ang pagkaka-address ng Shunammite woman. 2 Kings chapter 4, verses 8. And the following verse. And she said to her husband, sabi ng babae, ni Shunammite woman, behold, now I know that this is a holy man. Nakita niya si Elijah eh. Ito, lingkod to ng Diyos.
And God, He is a holy man of God who is continually passing our way, dumadaan sa atin. Sabi niya, propeta to eh. Dala niya ang presensya ng Diyos eh. Sabi niya, alam ko he's a man of God. Sabi niya sa asawa niya, let us make a small room. Gawan natin yung man of God ng kwarto. Doon sa, sa roof. Tapos maglagay tayo ng kama, ng table, ng chair, tsaka ng lamp. Kasi syempre mag-aaral yun eh. You see yung provision ni Shunammite woman dun sa man of God? Sabi niya, so that whenever he comes to us, he can go here para makapagpahinga siya. Napakabuti ng puso niya. Di ba? Kaya yung mga yung mga uma-attend sa inyo, yung mga pumupunta sa inyong outreach leaders, bigyan nyo naman ng upuan. Pakainin nyo naman. Baka sabihin nyo, hindi naman namin sila in-invite dito. Punta-punta sila dito. So nga, na-istorbo. Maglalaba pa nga ako, tsaka magluluto Pasalamat ka, dinalaw ka. Dapat katulad ni Shunammite woman. Sabi niya, pag nakita niyo si Chester, wow, this is a man of God. Lagyan ng upuan, lagyan ng table, lagyan ng lechon. Hindi, wag lechon ha. Ay, crispy pata. Wag danay sila, wag. Kailangan mahaba ang buhay. Kailangan panset para mahaba ang buhay. Hello? Si Shunammite woman, anong resulta ng pagiging mabuti niya sa man of God, sa woman of God, pati woman of God? Kasama niya sa lingkod ng Diyos. Anong sabi? Verse 17, but the woman conceived. Kasi po itong Shunammite woman, walang anak. Kaya sabi ng man of God, sabi niya, ano kayang pwedeng ibigay sa kanya? Meron siya? Mayaman Mayaman naman siya. May asawa naman. Sabi nung servant ni Elijah, wala po siyang anak. Sabi niya, ganun ba? Halika, sabi niya, Shunammite woman, halika. Next year, pagbalik ko dito, may anak ka na. Sabi naman ni Shunammite woman, huwag niyo na po akong paasahin. Kung ano man po yung ginagawa ko sa inyo, hindi po yun nag-expect in return. Napakabuti ng puso, di ba? Kasi minsan tayo pagpalain natin para pagpapalain din tayo. Pero si Shunammite woman, wala siyang ibang motibo. No? Walang hidden agenda. Sabi niya, hindi. Magkakaanak ka next year. Sa 17, the woman conceived and she bore a son about that time, the following spring, as Elisha had said to her. Nagkaanak si Shunammite woman. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya alam niyo po mga kapatid, mga anak, ano man po yung mabubuting ginagawa natin, yung pag-welcome natin ng ating tahanan, pagiging mabuti natin sa lingkod ng Diyos, hindi man kayang suklian yan ng lingkod ng Diyos. Ang Diyos po ang magsusukli niyan sa inyo. Amen? Kahit yung hindi mo hinihingi, ibibigay. Si Shunammite, hindi naman ang hingi ng anak. Pero nakita ng Diyos. No, ipinarating kay Elijah. Siyempre gusto rin niya magkaanak. Kaya kahit yung hindi mo hinihiling, pero nakita niyang kailangan mo at gusto mo din, kasi sumuko ka na sa paghingi Pero in time, na patuloy kang naglilingkod para ma-spread out ang gospel, binuksan mo ang iyong tahanan, naglingkod ka sa lingkod ng Diyos, ibibigay ng Panginoon. Amen? Blessing comes to those who become benefactor or sponsor of those who preach the gospel financially and materially. Yung mga nagpapala sa mga lingkod ng Diyos ay pagpapalain din ng Panginoon. Ano pong sabi sa Mark 10:42? And whoever gives even a cup of cold water to one of these little ones, because he is a disciple, because he is the servant of God, truly I tell you, he will never lose his reward. Isang bote lang ng mineral water. Isang basong tubig lang na ibigay mo sa lingkod ng Diyos, hindi makakalimutan ng Panginoon. Pinaglingkuran mo, binigyan mo, pinainom mo, pinakain mo dahil sa ilingkod ng Diyos, you will never lose your reward from heaven.
Anong sabi sa Hebrews 6:10? For God is not unjust so to overlook or forget your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still doing it. Hindi kailanman makakalimutan ng Diyos ang anumang mabubuting bagay na ginawa mo para sa Kanyang mga lingkod. Maaring ikaw nakalimutan mo na, pero sa aklat, sabi may book of works. May book of life, yun yung mga pangalan, pero meron ding book of works. Grabe si Lord. Sa banal na dugo ni Jesus, lahat ng mga kasalanan natin, ng mga pangit, pag tinanggap natin ni Jesus, burado. Pero yung mga mabubuting gawa, ito yung pinag-uusapan natin, tumanggap ka na kay Kristo, lahat ng mabubuting gawa at lalo na sa pagsuporta sa gawain at sa lingkod ng Diyos, nakalista. Kaya alam niyo po, sa last day, merong tinatawag na white throne judgment. May bema judgment at white throne judgment. Yung white throne judgment, asan yung mga dito, Bible school scholars? Belay. Dalawa kasi ang judgment, white throne at saka bema. Yung white throne, if I'm not mistaken, white throne, bubuksan yung aklat ng yung book of names. Titignan ko andun yung pangalan mo. Pero yung sa bema judgment, judgment of the saints, lahat ng mga ginawa mong mabubuti, nakalista. Yun naman yung awarding. Hello? Kaya wag kang papayag na labas-masok lang sa church. Suportahan natin ang gospel. Suportahan natin ang pagpapahayag ng mabuting balita. Dahil kahit yung pag-abot ng tubig, nakalista pala yan. Yung pagpapakain sa mga lingkod ng Diyos, nakalista pala yan. Pinakain mo dahil nangangaral, siyempre pagod dyan. Alam niyo yung mga nangangaral natin sa outreaches, bulsa po nila. Sa bulsa po nila. Yung iba dyan wala pang kain. Sila pa nagdadala ng pagkain. Alam niyo po yan dahil bunga ng kanilang pagmamahal sa Diyos. Pero huwag kang papayag na hindi ka magiging bahagi ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya ngayon, mukhang marami magbabago. Yung mga tahanan, mukhang bago pa dumating ang mga Kahit alam niyo yung na tubig at saka ensaymada, kung ilang kaya mo Tama ba? No, hindi mo kailangan bongga. Pero darating nga, pagpapalain ka ng Lord, yung ensaymada magiging Jayco. Tama? Tapos i-upgrade ka ulit ni Lord kasi nakita niya, parang si Shunammite to Pagpalain ko pa nga para merong pang pagpapala sa mga lingkod ng Diyos. Amen. No, kaya hindi lang tayo pagpapalain spiritually, hindi lang for eternal life na sa langit na lang tayo liligaya. Pagpapalain ka din ng Diyos dito. Dahil susuportahan mo ang pag-spread out ng good news. That is the purpose. Amen. You will find purpose in your life when you answer the call of Jesus. Tayo pong lahat ay tinatawag ng Diyos para maging bahagi ng pag-spread out ng mabuting balita. Huwag mong hayaan na ang lingkod ng Diyos ay magutuman, mapagod, mauhaw. Dahil pag yan laging malakas, energetic, ine-encourage mo, salamat, Kuya Joy, nandito ka. Pastor Malu, salamat, Masay. Alam mo yun, i-encourage nyo para lumakas. Para magpatuloy ang gawain. Nadi-discourage din po kaya yung mga yan. May makanya-kanyang pamilya din. May kanya-kanyang problema. Tama ba? Pero alagaan natin sila kasi po para magpatuloy ang gawain at mas marami pang maligtas. Sinong gusto mo mabago ang barangay mo? Mabago ang lugar mo? Alagaan natin ang mga lingkod ng Diyos. Amen? And last, those that preach the gospel. Pagpapalain ng Diyos ang mga nangangaral
ng mabuting balita. No? The first blessing God provides for us is when we partner with Him for His kingdom in preaching the gospel and discover our purpose. This is our very purpose. Ang purpose natin hindi para yumaman lang at magkaroon ng maraming ari-arian o para mapakasalan mo yung gusto mong babae o yung crush mo o ma-promote ka ng ma-promote sa mataas na posisyon. Hindi po masama yung lahat ng yan, pero may kakambal yan dapat, purpose. Hello? Kaya iba mga artista buti na lang si Marvin, hindi na nag-artista. Muntik na mag-artista po yan Pero na-discover niya yung purpose ng life niya. Sabi niya, hindi na ako mag-artista. Baka mapariwara lang ako. Dito na ako sa nagbabago ng buhay. Amen? Pero kung maging artista ka naman, mas okay din. Dahil platform mo yan. Kaya ka ginawang artista ni Lord para masikat ka. Pag sikat ka, si Lord ang pasisikatin mo. Amen? So dapat yan laging may katambal na purpose. Yung pera mo, dapat ang kakambal niyan, purpose. Yung position mo, tama, artista ka, engineer ka, politician ka, dapat ang kakambal niyan ay purpose. Hello, platform yan, mga kapatid. So, lahat tayo influencer. Sabi niyo nga, influencer. So, wherever we go, everywhere we go, we can be a carrier of the gospel. We can be a preacher of the kingdom of God. Dahil ang blessing ni Lord naka-attach sa purpose. Ulitin ko po, ang pagpapala ng Diyos ay nakakabit sa purpose. Amen? Our purpose is loving God, loving people. If we love God, we obey God. Right? Anong sabi ng Diyos? Go and make disciples of all nations. So inutos yan ng Diyos, hindi lang to selected people, but to all who will believe in Him. Do you love God? Then obey Him. Ano ang utos ng Diyos? Go and make disciples. Kaya nga tayo nagpa-partner tayo sa outreaches. And if we go and make disciples, if we love God, we obey Him, go and make disciples, ano ang involved doon? We will love the people. Kaya ngayon, yung dati mong kaaway, babatiin mo talaga Yung dating hindi kayo magkasundo ng kamag-anak, babatiin mo na Kasi bakit? Pagka nanatili kayo magkagalit, hindi mo matutulungan yan, ma-born again. Dahil ikaw mismo, hindi ka marunong magpatawad. At tumigil ang mundo. Tama ba? Kaya alam nyo, loving God, the purpose is loving God, loving people. Hindi yan pwedeng magkahiwala. Hindi, mahal ko ang Diyos. Pero siya, mahirap talaga mahalin yan Mahal ka ng Diyos, mahalin mo ang Diyos, pinatawad ka ng Diyos, magpatawad ka. Naalala ko talaga yung tatay ko, galit na galit ako sa tatay ko. Sabi ko, tay, binenta mo na naman yung makina, minana ko pa yan kay Lola. Sabi ng lola ko, sige, galit ka sa tatay mo. Pagka ikaw nanatiling galit sa tatay mo, di mo yan patatawarin, di yan maliligtas. Kasi hindi yan maniniwala sa mensahe ko, ikaw mismo hindi ka nagpatawad. Sabi ko, Lord. Sabi niya, ang mga lupain, ang mga gamit, kakalawangin yan, maluluma yan, wala yung eternal value, pero ang tatay mo, pag hindi yan na-born again, impyerno yan. At na-impyerno yan dahil sa'yo. Dahil hindi mo pinatawad. Sabi ko, Lord, binuhusan ako ng malamig na yelo, tubig. Kaya, sabi ko, Lord, patawarin mo ko. Yung tatay ko, sabi ko, Lord, sige po, pinatatawad ko ng tatay ko. At lahat pa ng gagawin niyang kasalanan sa future, pinatawad ko na siya. Hello? Kaya nga, loving God, loving people. Kaya kung meron man nakasama ng loob mo, nakagawa ng masama sa'yo, patawarin mo na.
katulad ng pagpapatawad ng Diyos. Dahil sabi, sino man di nagpapatawad sa kanyang kapwa ay hindi rin patatawarin ng Diyos. Sinabi yan sa Matthew. Tama. Malinaw ba? At, di pinatawad mo na. Etong kasunod dyan. At lahat pa ng kanyang gagawin ay patatawarin ko na din. I-advance mo na. At least, handa ka na, di ba? Binigyan mo ng puwang. Hindi yung, sige, patatawarin kita ngayon ha, pero wag mo nang uulitin yan. Pag inulit mo na naman yan, hindi ka na makakatungtong. Lord, I'm preaching to myself. Hello? Malinaw ba? So, may dalawang blessing po. Dito po ako mag-ending. Joy, ako na. Mamaya aawit tayo ng ano eh. Ano yung awit natin kanina? No? Yung this is the day. Asa na si Liza? This is the day that the Lord has made. Amen. Hallelujah. Papasok tayo sa kaharian ng Diyos. Papasok tayo sa government of God. Amen. And we will gonna open our life. We will gonna open our home to the gospel of Jesus. Amen. Hallelujah. This is a day of celebration. Ano ang mga blessing, earthly blessing and eternal blessing? Lahat ng mga nangangaral ng salita ng Diyos, nangangaral ng gospel. Anong sabi sa Luke 10:5? Whenever you enter someone's home, first say, may God's peace be on this house. If those who live there are peaceful and blessed, the blessing will stand. If they are not, the blessings will return to you. Don't move around from home to home. Stay in one place, eating, drinking what they provide. You see, may earthly blessing sa mga nangangaral. Pakakainin daw. Oh, sabi, wag kayong aalis hanggat di kayo pinapakain. Hanggat di kayo pinapainom, wag lang Coke, ha? Wag lang soft drinks, baka magalit sa akin yung Coca-Cola. Sabi ganun, stay in one place, eating, drinking what they provide. Don't hesitate to accept hospitality because those who work deserve their... Ang mga outreach leader po natin, worker yan of the kingdom of God. Laborers in the field. Sabi ni Jesus, pray for the Lord of the harvest to send more workers. Because the harvest is plentiful, but the laborers are few. Sinend po ang mga leaders natin sa outreaches. Pero, ibigay po natin sa kanila yung mga blessings na pwede nating ibigay. Amen ba? Because it is they deserve it. Actually, sabi nga ni Paul, it is our right, but we do not insist our rights. Kaya nga po, kinakausap po tayo ng Diyos. Pagpalain po natin yung mga nangangaral. Amen? Huwag na natin sila i-judge. Lakas-lakas kumain. No? Magpasalamat ka kinain yung hinanda mo. Ano yun? Lagi tayong merong generous heart to give, to help, especially the servants of God. Amen? Kung walang mangangaral, walang maliligtas eh. Kung walang hahayo, walang lalapit kay Kristo. Kaya alagaan po natin. At yan po ay isa sa mga blessing ng Diyos para sa mga nangangaral. Amen? Ano po sabi sa 1 Corinthians 9:7? Does a soldier ever serve in the army of his own expense? Ang mga sundalo po ba ay lumalaban para na sarili nilang at their own expense, sarili nilang gastos? Does anyone plant a vineyard and not eat the grapes? Nagtanim pero hindi ikaw ang kumain ng yung tinanim? Does anyone take care of a flock and not drink milk from the sheep? Nang nag-alaga ka ng mga tupa, hindi ka makakatikim ng gatas ng inalagaan mo? Am I merely stating some human rule
Don't Moses' teaching say that the same thing? Moses' teaching say, never muzzle an ox when it is threshing grain. Sabi niya, huwag mong lagyan ng busal ang baka habang kumatrabaho. Huwag niyong titipirin ang lingkod ng Diyos habang sila ay nangangaral. Huwag mong i-judge. Marami pong nangangaral sa atin na hindi naman talagang nagde-demand. Hindi sila nagde-demand ng compensation. Pero tayo po na pinangangaralan, i-bless natin sila. Sabi, do not muzzle an ox when it is threshing. At tinuturo po sa atin ng Diyos, being part of the kingdom of God, government of God, isa po tayo, pinagpala tayo ng Diyos. Hello? Na-receive natin ang kaligtasan. At mayroon pa ipaparating. Bakit? Kasi magiging bahagi ka. Wag nating sarilinin lang. May kabahagi ka sa mabuting balita. Amen? Pagpalain natin ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Sabi, God's concern is not for oxen. Isn't He speaking entirely for our benefit? You see, hindi lang yun sa oxen, kundi tayo mismo ang magbe-benefit kung tayo po ay magbe-bless sa mga lingkod ng Diyos, sa mga nangangaral ng salita niya. Amen. This was written for our benefit so that the person who plows and threshes should expect to receive a share of the crop. Sino man yung nag-aararo, yung nagtatrabaho, nangangaral, nag-aalaga, he can expect to receive a share. If we have planted the spiritual seed that He has been of benefit to you. Sabi ni Paul, kung kami ay nagtanim ng buto na merong benepisyo sa inyong buhay, spiritual, sa inyong buhay, is it too much if we receive part of the harvest from your earthly goods? Kalabisan ba kung pagpapalain natin ang mga naglilingkod para ipangaral ang salita ng Diyos? If others have the right to expect this from you, don't we deserve even more? Tayo po nagtatrabaho, naghahanap buhay tayo. Ang nangkikinabang po ay ang kumpanya. Hindi naman masama. Pero marami pong nangangaral, worker, lingkod ng Diyos, na nagbe-benefit po tayo. Not only earthly benefits, but also eternal benefits. Huwag nating pagdamutan ng lingkod ng Diyos. Amen. If others have the right to expect from you, don't we deserve even more? Don't you realize that those who work at the temple get their food from the temple? Those who help at the altar get a share of what is on the altar. In the same way, the Lord has commanded that those who spread the good news should earn their living from the good news. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Tandaan po natin ang Diyos natin tapat. Kaya naniniwala ako na ang lahat ng nangangaral po ng salita ng Diyos may kalakip na kapangako mula sa Diyos. Kaya yung mga nangangaral, hindi yan pababayaan ng Diyos, hindi yan maghihikahos, hindi yan magmumukhang kawawa dahil meron pong pangako, may covenant si Lord sa mga nangangaral. Ito lang po ang punto, tayo pong mga pinangaralan, tayo rin po ang gagamitin ng Diyos. Amen? Katulad ni Shunammite, ni Cornelius, ni Obed-Edom. Hindi tayo yung puro pakabig. Pero ang gusto ng Diyos, tayo po ay kabahagi. Kabahagi. Amen? Malinaw po. And pangalawa po, eternal blessing.
Sabi po sa 1 Peter 5:4, when Jesus, the great shepherd, appears, dadating ang panahon, haharap po tayo sa ating Panginoong Jesus, the great shepherd. You will receive a crown of never-ending glory and honor. Hindi lang earthly promise, hindi lang earthly blessing para sa mga nangangaral, kundi eternal blessing. Kaya po yung mga nangangaral, nagtuturo ng ang sagot, natuturo ng Romans 6:23. Huwag mong iisipin na hindi po yan nakikita ng Diyos, nakalista po yan. Na kahit may nakakikita o na walang nakakakita, ginagawa mo yan. May pangako po ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, magtatanggap kayo ng corona. Tatanggap kayo ng parangal. Hello? Hallelujah. Pwede ba tayong lahat tumayo? Oh. There is a crown of never-ending glory and honor that you will gonna receive when you say yes to Jesus. Say yes to Jesus. Yes to Jesus. Hallelujah. I want to encourage mga outreach leaders natin, outreach workers, yung mga kabataan natin humahayo sa campuses. I tell you, you have a crown. Prepared by Jesus. Hindi mawawalan ng kabuluhan ang pag-invite mo. Hindi mawawalan ng kabuluhan ang pangangaral mo ng Romans 6:23. Hindi mawawalan ng kabuluhan ang pagtuturo mo na ang sagot. Ang pagtuturo mo ng starting up your new life. No. Because God has a promise. Sabi niya, my word will not return void and empty, but it will accomplish the very purpose why it is being sent. Pag pinangako ng Diyos, gagawin niya. Amen? Hallelujah! Mga kapatid, alam ko po nangusap po sa atin ang Panginoon ngayon. Ang pagpapala po ay nasa pagpapahayag, pagtanggap ng mabuting balita, pagbubukas para sa mabuting balita, para sa provision po ng mabuting balita at sa pangangaral. Amen. Hallelujah. Ang pagpapala po na yan ay hindi lang earthly blessing but eternal blessing. And I want to challenge you, ngayong umaga po, maring nakita po natin ang ating mga kamanggagawa, mga leaders po dito, na ginagamit po bilang outreach leaders. Pero maaring nandiyan po kayo ay tinatawag din po kayo ng Panginoon at kinakausap. Amen. Una po sa lahat, receive the message of Jesus Christ. The salvation of Jesus. Receive Jesus as Lord and Savior. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You need to be born in the Spirit. You need to be born through our Lord Jesus Christ. Tanggapin mo si Jesus ngayong umaga bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, and then you will enter into the government of our God. Amen? Hallelujah. And secondly, open your home for the gospel and support for those who bring the good news. Mga kapatid, sina-challenge ko po kayo. Hindi man po kayo pa ang nangangaral doon sa outreach o sa cell group, pero maging bukas po ang inyong tahanan. Amen. Suportahan niyo po ang mga nangangaral. Huwag niyo po silang pababayaan. Mahalin niyo po ang mga nangangaral, mga nagtatrabaho sa kaharian ng Diyos para maipahayag ang mabuting balita. At maaring may tinatawag po, ikaw mismo magbabahagi ng mabuting balita. Amen? Hallelujah. Unahin ko muna po, sino po dito ang nais tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? That you enter in the kingdom of God. Amen? You believe in Jesus. ABC. Admit that you are a sinner. Aminin mo na ikaw ay nagkasala. Pangalawa,
believe in Jesus Christ. Believe in Jesus Christ that He died on the cross and resurrect after 3 days. And letter C, commit yourself to Him. Tayo po'y manalangin habang nakataas ang iyong kamay sa Panginoon. Sumunod ka sa panalangin to. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Linisin mo po ako at hugasan ng iyong banal na dugo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Nananampalataya po ako na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay sa 3 araw. Sa oras na ito, itinatalaga ko po ang aking buhay para sumunod at maging kabahagi ng iyong mabuting balita. Salamat po sa kapatawaran, salamat po sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sino po dito yung magko-commit?